Okay? So, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ito yung karugtong nung kanina, umpisang-umpisa na pinag-uusapan natin na nagwawala itong si Basti Duterte. Kung nagwawala si Basti Duterte, nagahamon na ng suntukan, mga kababayan, tinawag na supot, bading ni John Vic Remulla, mas malupit pa pala, mga kababayan, etong naging reaksyon ni BP Sara Duterte. Mga kababayan, naging parang spoiled brat na naman daw ang loka-loka. Na talagang mga kababayan, naging hysterical na naman na parang yung nagmumura siya doon sa House of Representative na nagagano na naman daw, mga ka-GPnatics. At ano nga ba ang kinagagalit nitong si BP Sara Duterte? Ito po yun, mga kababayan. Sa isang punto ng pagdinig kahapon ng House Justice Committee, may inihayag si Ramil Madriaga noong nag-aaral pa ng abogasya si Vice President Sara Duterte. May pinahagi raw sa kanya si Atty. Ryan Ray Kilala noong estudyante pa niya si Sara Duterte sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. Si Kilala ay naging ninong sa kasal ng anak ni Madriaga. Sara was not particularly good in school, Okay. was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Vice President Duterte na sa lahat ng anyay kasinungalingan sa pagdinig kahapon, inaalmahan niya ang sinabi ni Madriaga na kinailangan siyang tulungan para makatapos sa law school. Sabi ng bise, natapos siyang law school sa sariling pagsisikap. Hindi raw siya humingi ng special accommodation para sa kanyang grades dahil madali lang anya makuha ang bare minimum. Hindi rin daw siya inireklamo dahil sa pagiging bastos o marahas sa ibang law students sa San Sebastian. Sabi pa ni VP Sara, natapos niya ang law school noong May 2005 at pagka-Setyembre ng taong yun ay nag-bar exam agad siya na hindi pa raw nagagawa noon sa SSC Recoletos. Relatively difficult anyang bar exam ng taong yun. Pumasa siya sa first attempt na 80 ang general weighted average. Ayon pa sa bise, malayo sa kapasidad niya si Madriaga at mga kasabat umano sa Kamara dahil hindi nila kayang gumawa ng kapani-paniwalang kasinungalingan o sumunod man lang sa rule of law. Ay, mga kababayan, ka-GPnatics, kung naalala nyo, ang daming mga bumabanat dito kay BP Sara Duterte. Napakaraming mga tao. Maraming mga kilalang personalities ang tumitira dito kay BP Sara Duterte. Pero ano napapansin nyo, mga ka-GPnatics? Walang ni isa man lang na kinasuhan nila. Hindi nila pinagpapapansin ang mga ito. Diba? Mga kababayan, kung si Matubato, kung si Las Cañas kinasuhan, kay Duterte yon, kay Tandang Digong. Pero yung mga bumabanat kay BP Sara Duterte, wala silang kinasuhan. Si Madriaga lang. Ngayon, mga ka-GPnatics, nagpalabas itong si Madriaga ng ganitong salaysay na tinulungan daw umano, mga kababayan, itong si BP Sara Duterte na makapagtapos, na makapasa. Dahil po sa impluwensya ng impluwensya po ni Ryan Kilala. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, yan daw ay inutusan. 'Di ba sabi ko nga dati, dahil po yan di umano, mga ka-GPnatics, sa usapin po ng fraternity. Kabrad ni Digong Duterte, mga kababayan, nila Ryan Kilala yung nagpapa-take down ng exam at yun po yung kanilang nilapitan. Sabi ni BP Sara Duterte, mga kababayan, malayo daw ang kapasidad niya doon kay Madriaga. Lalong-lalo doon sa mga tao, mga kababayan, na nandoon sa House of Representative. Kung iisipin po natin, mga kababayan, tama nga naman siya. Malayong malayo. Diba? Sobrang layo. Mga ka-GPnatics. Kasi si Ramil Madriaga, sila Jinky Luistro, sila Terry Ridon, very concise, very certain, diba? At nakikita po natin, mga kababayan, eloquent kung magsalita. Diba? Hindi kagaya ni BP Sara Duterte, itok-itok. Itok-itok. Ang lakas sumagot pagdating sa social media, pero kapag, mga kababayan, doon sa proper forum, ayaw umattend. Diba? At saka kung iisipin po natin, sabi niya, nakapasa daw siya.
after one take lang. Tinawag niya pang ang bank planker, mga kababayan, or bar planker, yung mga iba daw na mga nag-take ng maraming beses, mga ka-GPNatics, siya isang beses lang daw. Okay, isang beses ka nga lang. Pero sabi nga ni Attorney Raymond Palad, it doesn't matter. 'Di ba? Hindi yan ang nagmamatter diyan eh. Ang nagmamatter diyan kung ito ba ay nagagampanan mo sa tunay na buhay. Nakikita ba yung pagiging isang na ikaw ay nag-take lang ng isang beses. Kasi nakita natin yung kukote ni Sarah eh. Mga kababayan eh. 'Di ba? Nakikita natin kung ano yung kapasidad na meron siya. Hindi siya articulate. Hindi siya certain sa mga sinasabi niya. Pabago-bago. At ang bagal tumakbo, mag-run, mga kababayan, na mag-process yung utak niya. 'Di ba? Simpleng tanong. Yung tungkol doon sa mga kababayan kung paano niya i-determine ano po ang masasabi niya doon sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Instead na elaborate niya ang pinag-usapan kung ano yung mga makukuha, pwedeng idagdag, pwedeng ibawas, 'di ba? Ang pinagbasihan or ang sinagot ni VP Sara Duterte, mga kababayan, is kung paano ginawa yung script ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga para sa akin, hindi yan yung sagot ng isang taong matalino. Kasi, maunawaan mo kaagad sa tanong pa lang, what can you say about the SONA of the President, mga kababayan? Of course, ang sasabihin mo dyan, yung nasa loob, yung nilalaman, it's not about how they did, mga kababayan, yung SONA, yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. It's about the context of the SONA, mga kababayan. Di ba ganun dapat? Hindi. Pinaliwanag niya kung paano daw, mga kababayan, ang galing daw gumawa ng scriptwriter kasi hindi pa raw siya nakakagawa ng ganon, hindi pa raw siya nakakita ng ganon. Di ba something like that? Anak ng tinapa. Kahit siguro sa sa Q&A pambarangay, hindi ganun ang isasagot ng isang bata, ng isang grade 1. Mga kababayan, kapag tinanong mo, ano masasabi mo sa SONA? 'Di ba? Ano ang mapupulot mo doon? Oh, what's in it for you? What will benefit the Filipino nation? Dapat ganun, mga kababayan eh. Pero ang sagot niya, structure lang. Ang sagot niya kung paano lang ginawa. 'Di ba? Tapos sasabihin, mga kababayan, first taker lang ako. O naipasa ko kaagad, 80% ang grade. Pero ang tanong, is this how we see it, mga kababayan? Is this how we see it? Hindi eh. We see it in a different way, mga kababayan. Di ba? Nakikita natin na iba yung direksyon ng sinasabi ni VP Sara Duterte. Oh. Sabi ni Ma'am Rebecca Paule, yung mga taong nagsunog ng kilay para lang maging abogado, ginagago at ginagawang tanga ng isang Sara na kung magsalita daig pa ng isang grade 5. Kaya nga eh, dahil sa kanyang pahayag, di ba na nagyayabang siya, sabi niya ganon, VP Sara Duterte, first take pasado sa bar, aligasyon ni Madriaga, walang katotohanan. Pinabulaanan daw ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon na kailangan umano niya ng tulong upang makapagtapos ng law school kasunod ng pahayag na lumabas sa pagdinig ni House Committee on Justice. Sa kanyang official na statement, iginiit ng Vice President na natapos niya ang kanyang pag-aaral sa San Sebastian College, Recoletos College of Law nang walang anumang special na accommodation. Pero ang tanong, bakit ka lumipat from San Beda to San Sebastian on your 4th year?
'Di ba? Ba't ka lumipat? Anong dahilan? Sabi nila, you were kicked out. Kasi mahina ang kukote mo. Kasi kung titingnan natin, sino ba ang paniniwalaan mo, mga kababayan? Si Ramil Madriaga, na nagpahayag ng ganito na mahina ang kukote ni VP Sara Duterte? It's just about, mga kababayan, yung gumamit lamang siya ng mga tao para ilakad yung grade niya, or yung isang tao na nagsasabi na hindi totoo yan. Ako ay nakapasa sa unang take ko pa lang, and the same year, mga kababayan, ng aking pagka-graduate, naging abogado na kaagad ako, nakapasa ako. Pero, may pero mga kababayan, oo, yan ang sinasabi mo. But numbers don't lie, mga kababayan. Diba? But your speech don't lie. The way how you deliver your speech, mga kababayan, makikita na kaagad na walang katotohanan yung pinagsasabi mo that you are a bar passer. Isang pawang kasinungalingan yan. Ito pa ang tanong. If you are indeed a bar passer, mga kababayan, bakit kahit isang pagkakataon sa buhay mo, wala kaming nakita na hinawakan mong kaso? Diba? Kung ikaw ay isang bar passer, mga kababayan, you should be proud of it. Diba? Bilang isang abogado, dapat ipagmalaki mo yan Dapat humawak ka ng kaso. Para maipakita mo sa buong mundo, I am capable enough, mga kababayan, para may panalo ang kaso ng taong ito. Oh. Pero, have we seen any? Wala tayong nakita diba? Kahit isa Oh. Sabi ni Ma'am Leslyn Vlog, she is educated by profession, but not totally mannered. I don't think so. Mga kababayan, ako naniniwala pa rin kay Madriaga Mga ka-GPnatics, di ba naniniwala kayo to see is to believe? To see is to believe. Sabi ko nga kanina, look how she being delivered the statement. Look how she delivered the statement, mga kababayan. Doon pa lang makikita nyo na yan Di ba, mapagmasid naman kayo. Paniwalaan nyo na kung ano yung nakikita nyo, kung yung ano yung naririnig ninyo. Oh, marunong naman kayo magbalanse. Malalaman nyo na kaagad kung sino po yung nagsisinungaling. Oh. Kahit man hindi nagsalita si Madriaga tungkol sa talino ni Sara, kitang-kita naman sa mga pananalita niya. Ano yan? Ako, agree ako dyan. Pero mga kababayan, isang nagpalubog talaga sa kanya, isa sa mga corroborative evidence. Okay, syempre tayo, sinasabi natin, bobo si Sara, walang talino, fake na lawyer. Ngayon na lumabas si Madriaga, mga kababayan, parang ito yung nag-press, nagdiin sa aligasyon natin laban kay VP Sara Duterte na fake lawyer siya. Di ba? Na siya ay nakapasa dahil sa impluwensya. Oh. Sabi ni Plery de Luna, GP, she has money. She don't need to work. Okay. Eto, magdi-disagree ako dito, Ma'am Plery de Luna. Okay, pag sinabi mo na meron siyang pera, hindi niya kailangan magtrabaho, eto lang yan Kung hindi niya kailangan magtrabaho, meron siyang pera, bakit siya nag-mayor? Bakit siya nag-vice president? Oh. 'Di ba? Yun lang yun And what is your real purpose? Mga kababayan, kung mag-aaral ka
Mag-aaral ka, magsusunog ka ng kilay, gusto mo maging abogada, tapos hindi mo man lang gagamitin in the future. That doesn't make sense. That doesn't make sense. Ano yun? Title lang gusto mo? Oh, kita mo, mga kababayan, ang asawa niya si Man Scarpio. Mayroon daw silang law firm. So, as a lawyer, yourself, I'm pertaining to BP Sara Duterte, mga kababayan, di ba dapat ginagamit niya yung pagiging abogada niya doon? Tinutulungan niya sa business nila ang kanyang asawa? Diba? Kung totoo man, dapat din niya ipagyabang. Patunayan lang niya na totoo ang testimonya ni Sir Madriaga, sabi ni Marianita Pantonial. Well, totoo naman yan, mga kababayan. Oh. Ngayon, lumalabas na din dito, may payag din si Abante, mga kababayan, hinggil po sa bagay na to. Ipinahayag ni Abante